natin itong si Atong Ang. Ano ba yung sinasabi niya? Sino ba yung kumbaga parang 'di ba sa paglabas ng testigo na si alias Totoy, mga kababayan, ay may binabanggit din na kung sino-sino. 'Di ba binanggit niya kung sino yung sa Senado, sa Kongreso, yung alpha female celebrity. Tapos ngayon mga ka-GP Natics, meron din binabanggit dito si Atong Ang na pinaghihinalaan niya daw kung sino-sino yung mga taong ito na involved. Lucky 8, honor of Lucky 8. Mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ano na ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan. Patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, ako mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Ang binabanggit niya mga kababayan, yung Lucky 8 daw. Sino ba yung may-ari ng Lucky 8? Ang naririnig natin palagi kasi Lucky South 99. Pero pag sinabi mo kasing Lucky, mga kababayan, more likely yan ay pagmamay-ari ng isang Chinese. 'Di ba? Chinese national, mga kababayan, yan ay para sabihin natin ay isang grupo. 'Di ba kagaya po nung Lucky South 99 doon sa Porac, Pampanga, mga kababayan, 'di ba? Sa Pogo. Dito ay sabi niya Lucky 8. So, I assume na ito ay pagmamay-ari din ng Chinese, mga kababayan, at syempre ng mga business partner niya. Yan ang binabanggit dito ni Atong Ang. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Siya daw. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang, Pineda, alam ko, hindi ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. sige. At pang my level pa ako. Sige. Okay. May binanggit siya, 'di ba? May binanggit siya mga kababayan. Kaya lang etong si Atong Ang parang tawag dito, parang baka ayaw niya banggitin pero binanggit niya, 'di ba? Sabi niya ganon, yung pangalan. Pero ulitin natin mga ka-GP Natics, kayo na magbanggit kung sino binabanggit niya dito. Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 38 ako. Pag-aralan niyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? Oh. The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang, Pineda, alam ko, hindi ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. Binanggit niya pero bahala na kayo dyan, makabalibel pa ako. Oh, 'di ba mga kababayan? Hindi, syempre mga ka-GP Natics, pag si Atong Ang nagbigay ng pangalan, ayaw niyang malibel, pero binanggit niya. 'Di ba siguro, hindi naman natin sinasabi, pero sa investigasyon, kapag ang isang tao, halimbawa, 'di ba, suspect din naman si Atong Ang, sabi ng iba diyan. Kaya nga pinatawag siya sa Senado. Ngayon, nagbigay siya ng pangalan, dapat siguro implicate or ipatawag din yung binabanggit niya, mga ka-GP Natics, di ba? Yan. sige. At pang my level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Congressman. Ang isang may-ari, ex-congressman.
Ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat Marami. to. At Mga kababayan, congressman, mayor, tapos yung binanggit niya kanina. Ayun kay Atong Ang yan ha. Napanood ko lang kasi to mga kababayan habang tayo po ay nagkakalkal. Ano ba talaga nangyari dito sa mga missing sabongeros na to? Ano ba nangyari doon sa trial? Doon sa Senado noon? 'Di ba? Eh narinig ko ito. Sabi ko ayos to ah. For the record, Oh. kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila Mhm. ng congressman na nagamit mo itong committee Mhm. para siraan sila. Gamitin Your mo, Honor. pakisabi na rin yung pangalan. Guys, pahingi naman ng like dito. Alam naman natin na talagang mahirap itong content na to. So kailangan po natin ng like para hindi po ma-take down itong video na ito. Sayang naman ang ating effort. 'Di ba? Sayang naman yung naririnig natin. Sayang naman yung oras natin dito, lalong-lalo na kayo na nanonood, mga kababayan. Tulong nyo na lang po sa akin. Maraming salamat. magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, Para, alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung, kasi yan, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran nila. sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Okay, siya po ang may-ari ng Lucky 8, mga kababayan ha. Pero may binabanggit siya na may mga kakilala siya na talagang tawag dito, nag-ooperate daw ng sugal. 30 years na daw. Sabi niya gano'n kanina, binanggit niya yung pangalan, may binanggit pa siya mga kongresista, may binanggit pa siyang mga mayor. So mga ka-GP Natics, talagang kapag chinopi mo talaga yung tawag dito, pag chinopi mo yung laban, 'di ba? Ng mga manok, ay meron ka po talagang pupuntahan. Ano yung magiging consequence nito? Siyempre, mga kababayan, yung mga sugarol na yan, hindi yan sila papayag na dayain mo. Hindi yan sila papayag na maonsi mo or hindi yan papayag na maisahan mo yan sila. Gaganti at gaganti. Pero again, hindi po natin sinasabi na sila yung may kasalanan na mga binabanggit ni Atong Ang. Depende pa rin yan kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mhm. Mali po kayo. We are not singling out Lucky Narinig ko 8. po kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your Honor. The we are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. There is a request coming from Senator Drilon that yung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Mhm. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Bong Pineda. Mhm. Number 3, kila Congressman Tevez. Oho. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Oho. Number 6, kila General Cascolan. Oho. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano man mangyari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binabayad natin sa gobyerno. Ayun, mga kababayan. Grabe, matindi ano? Yung mga pinangalanan dito ni Atong Ang, talaga naman mga ka-GP Natics, matataas na mga tao po yung kanilang pinatutungkulan na may kinalaman daw. Sabi niya, bakit ako lang ang nasisingle out dito?
bakit yung kaya nga tama pa rin ako kanina sa assessment ko, mga kababayan, yung Lucky 8, mga kababayan, 'pag sinabing lucky, ito kasi lagi karugtong 'yan sa mga business ng mga Chinese, 'di ba? Na mga Chinese businessman. Ngayon si Atong Ang is a Filipino-Chinese businessman. Now, dahil Lucky 8, mga kababayan, meron siyang mga kagrupo. Meron siyang mga, kumbaga, kasama sa business na yon or merong mga mga investor din sa business ng Lucky 8. At yun na nga, binabanggit niya, mga ka-GP Natics. Ito, mga kasama ko dyan sa Sabong na malalaki talaga. 'Di ba? Mga hindi pangkaraniwang mga tao itong mabibigat. Kumbaga, sabi niyang gano'n, "Wag akong tutukan ninyo. Tutukan nyo yung ibang tao." Yung nagsasabi na hawak niya kahit presidente. O binanggit niya, si Bong Pineda. Siya nagbanggit ton, hindi ako. Mga kababayan, binanggit niya si Arnie Tevez. Sino pa yung mga binanggit niya kanina, mga hindi ko nakilala yung iba. Pero again, kung babalikan natin, mga kababayan, talagang grabe rin yung binitawan niyang mga pangalan dito. At nung nakita ito ni Gretchen Barreto, mga kababayan, sinama niya rin itong si Bato. Sabi niyang ganon, akala mo naman nagmamalinis. Akala mo kung sino, tumatalpak din naman. Oh. Hi, Ma'am Elnora Abrigo. Salamat po. Thank you so much sa pag-share ng blessing. Thank you. Thank you so much, Ma'am Elnora Abrigo. Taga Sweden pala siya na. Shoutout sa inyo dyan sa lahat sa Sweden. Take care po. Sabi niya, Reynaldo Gara, yung derby ba, may taxable ba yan? Hindi ko alam, mga kababayan, hindi ko talaga alam. Nung online sabong, 'di ba? Dahil nga tayo po ay nandoon sa pandemic nung time na 'yan, mga ka-GP Natics, yan ay literal na ginagawa talaga ng mga manok. 'Di ba? Kaya lang ito ay pinapakita online. So diyan na natututok yung mga tao noon eh. Palagay ko, mga kababayan, may tax naman na nakukuha kasi binigyan sila ng license. Binigyan po sila ng pagkakataon, mga kababayan, na mag-operate legal. So, palagay ko may tax yan. Ang naging problema lang kasi nito, dahil nga sabi ko sa inyo, kung sino yung, ako, kailan ko nga lang nalaman yung salitang chope eh. Kasi yung pinsan ko, nung pag-uwi namin ng probinsya, nagkwentuhan kami. Sabi ko, insan, marami ka rin palang manok. Hindi sa akin yan, sabi niya. Pinapaalagaan lang sa akin yan. Tapos, ang gagawin dyan, pag inilaban, binibigyan lang ako. Pero, alam mo ba, insan, sabi niya ganun? Diba sa Maynila dati, nung panahon ng pandemya, nauso yung, hanggang ngayon, may nawawala pa yung mga sabungero. Sabi ko, oo nga, ano nga pala nangyari doon? Bakit ganun ang ginawa, bakit sila nawala? Sabi, bali-balita kasi ng mga dito, ng mga amo-amo namin, ng mga kakilala, nanchochope daw yung mga tao na yon. Kaya ngayon, kumbaga nagbenta sila ng laban, mga kababayan. Kumbaga, sa amo nila, ang bida nila, magaling tong manok na to. Talagang nagpapanalo, marami ng tinalong mga manok, parang ganon. Pero mga kababayan, yung humahawak, sa kabila naman pala pumupusta. Hindi daw totoo yung kanyang mga sinasabi na nagpapanalo yung mga manok nila. Di ko alam. Yun ang kinukwento niya. Nanchochope daw ito mga to. Siyempre, pustahan yan. Malalaking mga tao. Milyones ang pustahan dyan. Kapag binaliktad mo yan, babaliktad ka rin. Diba, Ma'am Ana Catalan? Tumutulong ng tao daw pero paramihan